Ang lalaking hindi kasi kumpleto at hindi confident sa sarili, para maging confident siya, dinadaan niya sa cheating. But again, cheating is cheating. Hindi maganda yun kung yung cheating ipapapasok nyo sa relasyon nyo. Kung ikaw lalaki ka, ayaw mo ng cheater, siguraduhin mo na puta, hindi ka cheater. Kasi may mga lalaki na kasalanan mo kasi kaya nag-cheat ako, nag-cheat ka pa rin. So kung ayaw mo na sa partner mo, mas magandang hiwalayan mo na lang para hindi na madagdagan kasalanan mo. Alam mo, advice ko kasi sa inyo, yung mga 20 plus na babae, huwag kayong magjojowa ng mga 20 plus din. Kasi mga cheater pa yan, dapat ang jowain yung 30 pataas, yung mga tito. Yan yung medyo sawa. Yun na naman siya sa Yun ang tito niya eh. Pero pag tito na, wala na yan, relax na yan. Hindi na yan mag-cheat. Gusto na lang yan, alagaan ka, mahalin ka, ipag-shopping ka, di ba? Basta pag uwi niyan, yun na, alam mo nang gagawin mo. Tuwad. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bry Podcast. Ako nga pala si Tio Bry at syempre kasama ko si Candy Veloso. The usual setup namin dalawa every Wednesday. Nangyayari to. At kung gusto mo naman itong mga ganitong content, mag-follow ka dito sa... subscribe ka pala dito sa channel na to para mag 1 million subscribers. Pwede kami mag-follow sa Spotify, mapakikinggan mo sa kotse. Napaka-importante po sa amin ng likes, comments at shares ninyo. Makakatulong po ito para mas masuggest sa mas maraming tao. Kaya kahit nambabash ka, happy ako sa'yo. Love kita. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. At maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, siyempre sa Derma Garden, at siyempre dito rin naman sa Picotin Perfume ni Tio Bry. Huwag niyong kalimutan, mag-order sa Facebook. 4 na cent yan, Picotin, Harabas, Sputing, at saka yung Habulin. Mamaya, papaamoy ko kay Candy yung Sputing natin dyan para malaman nyo. Anyways, without further ado, siyempre kasama ko si Candy Veloso. Yan. So hello guys, andito na naman ako ulit. Thank you so much. Kundi dahil sa inyo, wala din ako dito ngayon. Yan! Grabe. Ayan. Kamusta naman ang mga pinagagawa mo nitong mga huli? Siyempre, pagkabalik mo ng Dubai, paano ka nag-adjust sa Pilipinas ulit? Wala, depressed ako. Oh. Ayun nga, di ba kwento ko sa'yo nakaraan? Oh. 3 days nga ako iyak ng iyak. So, ang tagal ng jet lag ko, ang tagal ng pagsipangs ko. Yung, alam mo yun, separation anxiety, mga ganon. So, nahihirapan akong mag-adjust. Pero buti naman natatanggap ko sa sarili ko na para talaga ako dito sa Pilipinas. No, paano yan pag nagbali tayo? Mas malala ang sipangs mo dun. Totoo ba? Oo. Ako, nagkakasipangs si Nomer, nagkasipangs dun. Talaga? Oo. Kasi sobrang gandang bansa. I mean, hindi siya yung parang Dubai, pero ang mga tao, ang ayos, spiritual, full of love, full of sobrang magandang place talaga yun. Okay, yan. So, Routing. ngayon, madami naman kasing napapansin mo, di ba? Madaming kumakabit, madaming nag-cheat ng mga tao. Nakaban ako, parang mayayanig. Nako, patay tayo dyan, patay Makaupo tayo. nga ng maayos. Madami nag-cheat na tao, kumbaga yung infidelity. Okay? Just to deep dive, sa tingin mo, ikaw, simulan muna natin sa babaeng perspective. Bakit nag-cheat ang babae for you? Bakit nag-cheat ang babae? Ano yung mga reasons? Isa-isahin mo, mga ganyan. Marami naman. Pwedeng nag-cheat siya kasi cheater siya, malandi siya. Pwede din siyang nag-cheat. Pwede ding nag-cheat siya kasi gumaganti siya, ganun. Pwede ding nag-cheat siya kasi hindi siya masaya. Pwede ding nag-cheat siya kasi may kulang, ganun. Or pwede ding nag-cheat siya kasi ayaw niya na, ganun. Okay. Pero kadalasan sa babae, pag nag-cheat ang babae, kadalasan? Eto lang ha, based lang sa mga napapansin ko, may kadalasan talaga nag-cheat ang babae kasi gumaganti. Ganun. Yun ba yung kadalasan? Yes, Kahit kadalasan. sa mga friends mo? Oo, ganun. Mga friends ko. Ewan ko lang sa iba. Pero ganun yung kadalasan napapansin ko, gumaganti. So, technically, minsan may mga bagay-bagay talaga na nag-uumpisa sa mga lalaki. Okay, sa mga lalaki. Alright. Sa akin naman, sa mga lalaki, ba't nag-cheat ang lalaki? Unang-una sa akin, ang lalaki kasi, 'di ba? I'm not saying it's right, just to be clear. I'm not saying it's right.
Pero ang lalaki kasi hardwired talagang magkalat ng lahi. Yun yung totoo. Talaga? Yun ang ano ng lalaki. Ever since nung caveman, yun ang role namin. Magkalat ng lahi, protektahan ng babae, mag-provide sa babae para hindi sila mamatay. Yung lahi namin. Yun ang ng hardwired. Pangalawa, 'di ba? Madami na naman magagalit sa akin dito. May nagagalit na nga ring isang andito nga artista. ako dito batuhin na kita. May isa na namang artistang nagagalit sa akin ngayon, di ba? Ini-hate niya na ako kasi kasama daw ni Bugoy na Koy-Koy, di ba? Nalimutan ko yung pangalan mo pero... Yun ba yun? Yun ba yun? Okay. May isa na naman daw siyang i-hate pero sa Teo maganda Bay yun, Podcast ha? daw. Ang ganda nga niya eh. Maganda Kaya nga yun, sabi ha? ko nga magpa-interview na siya. Para makilala niya talaga ako. Iba kasi yung yun naman yung sa akin. Confident ako nun. Open yun kung gusto mo lang, just in case. Ano ba, nalimutan ko yung pangalan? Hana Lim ba? O Christine Hana Lim? yun yata. Christine Lin? Parang Parang ganon ganon. Yan. Pero Shout out maganda sa'yo. siya. May point naman siya sa totoo lang. May point naman siya. May point naman siya. May Actually, point naman siya ha. ako, I would hate also myself kung hindi ko kilala yung sarili ko. I mean, kung ako yung lalabas sa sarili ko, I would tanginang bastos Kahit nga naman ako, nito. minsan hinihate nga kita eh. Di ba? Ang bastos naman nito, ganyan. Pero pag kilala mo naman ako, parang alam mo na yun. Hindi ako, sabi ko nga kay Mika, di ba? Shout out sa iyo, Mika Mendez. Hindi ako manyak na manyak. Manyak lang ako. Iniisip nyo manyak na manyak. Manyak lang. Sobra naman yun, di ba? So ako, yun, sabi nila, sa Bible, nakikita naman natin kahit yung mga hari, kahit yung mga madami talagang babae. Di ba? Dati talaga. Kumbaga, yun na talaga yung, hindi naman kami yung gumawa nun. Yun na naging social, dati pa. Naging Dami ko na social gusto norm. sabihin dito ngayon ha. Iniipon ko na eh. Madali lang. Mamaya, ipunin mo yan. Yan, yun yung social norm. Okay. Pero sa akin, on my own, ito, my own terms naman to, my own definition, bakit nag-cheat ang lalaki? Ang lalaking hindi kasi kumpleto at hindi confident sa sarili, para maging confident siya, dinadaan niya sa cheating. Meaning, example, si babae, malakas na babae. Yes. Malakas na babae. Ako, halimbawa, career woman, o nagkaroon ng director, na asawa, na CEO, halimbawa, asawa, tapos siya, hindi niya mahabol yung kita. Para ma-feel niya na lalaki siya, papatol siya ngayon, nahanap siya ng medyo mas mababa sa kanya, yun ang papatulan niya, para lang ma-feel niya na lalaki siya. Pero kung yung lalaki nag-ayos ng sarili, na-heal niya yung mga trauma niya, hindi siya insecure, hindi yan mag-cheat para Isang sa akin, babae hindi siya mag-cheat. Tsaka pag ang lalaki, importante rin siguro sa akin yung lalaki is sawa na. Sawa na sa Magsawa pambabae. sa kalokohan. Kasi Totoo ako, I can attest, hindi naman sa ngayon single ako, I can do whatever what I want. Pero ako kasi, pag nag-commit ako sa isang babae, yun. Hindi ako nag-cheat. Hindi ako nag-cheat sa iba, patalon-talon. Hindi ako ganun. Mas delikado nga ako actually pag single eh. Pero, yun, pag ang lalaki nag-commit sa babae at maayos siya, hindi siya mag-cheat, hindi siya magano. Tsaka siyempre, siguro, sa akin mga lalaki, advice ko din, kung hindi ka masaya, hindi mo ganun kagusto, kailangan yung gustong-gusto mo yung babae para hindi ka mag-cheat eh. I mean, andyan na yung masaya ka sa sex, masaya siya kasama ka, hindi ka nabubuvyong. Yun yung sa akin, yung lalo na yung babaeng bungangera, tapos hindi naman nag-aalaga ng sarili niya na yan yung mga malalaking tendency mag-cheat yung asawa niya sa Pero again, this is para hindi i-justify ha. Cheating is cheating pa rin. Yes. Regardless Yes. kung anong reason mo, nakasakit ka. Mali. Nakasakit ka. Mali. Kasi may mga lalaki na kasalanan mo kasi kaya nag-cheat ako, nag-cheat ka pa rin. So kung ayaw mo na sa partner mo, mas magandang hiwalayan mo na lang para hindi na madagdagan kasalanan mo. I agree. Kasi eto ha, hindi mo rin magugustuhan kung yung partner mo ginantihan ka rin. Doon mo mararamdaman yung sakit. Totoo yan. So kung nag-cheat ka, tapos nag-cheat sa'yo yung babae, doon ka iiyak, ba't ka nagloko? Sinaktan mo ko. Ay putang ina mo, ikaw cheater ka rin naman ha. Ginantihan lang kita. Ganon eh, doon yun papasok eh. But again, cheating is cheating. Hindi maganda yun kung yung cheating ipapapasok nyo sa relasyon nyo. Kaya nga ako, natatawa ako sa sarili ko kasi dati, siyempre, hindi mo naman alam yung pero nung nag-spiritual ako, ang gusto mong maka-attract, kailangan ma-attract mo yung
bawa yung gusto mong ma-attract, kailangan maging yun ka muna. So kung ikaw lalaki ka, ayaw mo ng cheater, siguraduhin mo na putang ina, hindi ka cheater. Totoo yun. Tsaka ito pa, agree ako sa sinasabi mo na pag tumanda ka na, tapos lahat naranasan mo na yan nung pagkabata mo, hindi mo na yan hahanapin pagtanda mo. Ako agree ako dyan. Kasi pag ano ka pa lang, bata ka pa lang, tapos nanawa ka na sa mga ganyang bagay, wala na tapos ka na pagtanda mo. So siguraduhin mo na bago ka mag-commit sa isang relasyon, tapos ka na sa mga ganyang bagay. Mismo. Para hindi ka na, alam mo yung ma-curious kung paano yung pakiramdam na ganyan. Para sa sarili mo, buo ka na. Alam mo, advice ko kasi sa inyo, yung mga 20 plus na babae, huwag kayong magjojowa ng mga 20 plus din. Kasi mga cheater pa yan, dapat ang jowain yung 30 pataas, yung mga tito. Yan yung medyo sawa. Pinopromote mo na naman sarili mo Hindi naman. May mga believe naman ako sa mga edad na 24, mga ganyan 20s na Meron, no? siguro naranasan na rin lahat ng hirap. Yun, lahat depends ng din, sakripisyo. depends. Diba? Depends. Yun na naman siya sa Yun ang tito niya Pero pag tito na, wala na yan, relax na yan. Hindi na yan mag-cheat. Gusto na lang yan, alagaan ka, mahalin ka, ipag-shopping ka, di ba? Basta pag uwi niyan, yun na, alam mo nang gagawin mo. Tuwad. Pero ito Bray. Believe din ako sa mga, kasi di ba, aminin mo, may mga setup din na relasyon na open sila. Oo. Ako believe ako sa mga ganyan Kayong mga nagpauso nun mga gago kayo Hoy, hindi Situationship, Hindi, iba yung mga generation nyo yun Hindi. May mga iba talaga akong kilala. Mga tito-tita talaga. Na open sila sa mga ganyang bagay. Yung alam mo yun, yung parang, yung halimbawa ako babae, tas alam ko lang okay lang sa akin na yung partner ko, may iba, ganon. Ganon. May mga ibang mga ganyan bagay. Meron ding mga lalaki na yung... Si Salome, tsaka si Emil. Oo, di ba? ganyan. Oo. Pero, ano yun 1 in a 100 yun Kumbaga, okay sa kanila, hindi okay sa iba. So kahit na hindi okay sa inyo, wala naman kayong karapatang husgahan sila. Kasi preference nila yan Para lang sa akin, believe na believe ako. Kasi andun yung tapang sa kanila. Andun yung openness. Alam mo yung ganun. So gusto mo yung ganon? Kung pwede, why not? Ay, wow. Parang hindi ako naniniwala pwede sa'yo yun. Di ko alam. Kasi unfair kang tao Yun yung masasabi ko unfair kang tao. Hindi ko lang alam. Ikaw pwede pero yung di ba? How is that fair? How I'll is that cross the fair? bridge when I get there. Oo. Paano pag yung mga ginagawa nyo scene sa Viva Max, mga ganon? Alin? Ganon ang gagawin nyo. Isang lalaki, dalawa. Halimbawa, pwede ko naman sabihin dito. Hindi, wag mo sabihin dito. Tapos, tapos may sinabi niya, pwede ba itry natin? Dalawa naman kayo ni ganyan. Halimbawa, talaga? kaya mo. Pwede naman, pero saksakin ko siya pag Kaya nga sabi ko, di ba, na-amaze ako sa mga ganyang relasyon. Kasi kung tayo, hindi natin kaya nila. So how we wish na, alam mo yun, yung, di ba, sapian man lang tayo para, alam mo yun, matanggap natin yung mga ganyan. Sa akin, gusto ko yun naman yung Kasi minsan, ang sexy din nung halimbawa magiging jowa ko, halimbawa, bye. Di ba? Kahit na ikaw gusto mo rin yung mga ganyan. Bye. Pero, putang ina, babae yung isang niya, tapos ikaw. Oo, pero swerte mo naman kung ganun. Swerte mo yun. Tapos, friends kayo. Happy ever after kaming tatlo, di ba? Pero ito lang sinasabi ko, hindi ka pwedeng mag-request ng ganyang klaseng setup kung ikaw sa sarili mo wala kang pera Oo. Dapat, kung kaya mong buhayin yung Dalawa. Oo, Ganun. same. Same treatment, diba? Naku, putang ina. Papayaman na talaga ako. Hindi, joke lang. Hindi kayo pwedeng mang babae na mahirap kayo. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Hindi pwedeng ganyan. Ayan. So, tingin mo, sino may kasalanan? Babae, lalaki? Sa cheating? O, halimbawa, sige, ito muna yung sitwasyon. Nag-cheat si lalaki. Tingin mo ba kasalanan lang ni lalaki? Maaring oo, maaring hindi. Okay, ano yung maaring oo? Maaring oo, kasi kaya lang naman siya nag-cheat kasi ang tawag dito, parang punong-puno na siya. Ito, bibigyan kita ng example. May isa akong kilalang babae dati. Kaibigan ko siya, matalik Ang ko siya. pangalan ba niyan, Shaira Lagnason?
Hindi ako yun. May kilala lang ako. May kilala lang ako. Nag-cheat yung jowa niya sa kanya eh. Oo. Isang araw, pag-uwi niya na lang, wala na yung jowa niya, pumunta na sa ibang babae, ganun. Pero later on, na-realize niya, kaya nag-cheat yung jowa ko sa akin. Kasi nagkulang din ako. Naparamdam ko rin na hindi siya enough sa akin. Mhm. Naparamdam ko sa kanya na hindi siya enough para sa akin. May mga lalaki umaaligid sa akin, ganun. May mga lalaking, alam mo yon, yung mga may lalaking pinapa-feel yung insecurities ng jowa niya. So yung parang nagets niya rin na kaya niya nagawa yun. Kaya nagawa ng jowa niya yun. Kasi nga, andun naparamdam niya yung pagkukulang, yung emptiness, ganun, yung insecurity. Siguro na-feel ng lalaki na, kaya akong iwan nito anytime. Kaya ako ipagpalit nito anytime. So, unahan ko na lang. Actually, pambata yan eh. Hindi ba? Pambatang pag-iisip yan ganyan. Unahan ko na lang. Ano na lang. Unahan ko Paano na kung lang. hindi ka naman... Paano nga yun din yung sabi ko, maybe yes, maybe no. Paano kung perfect din yung jowa mo, tas trip mo lang talagang magloko? So kung ang sagot ko sa tanong mo, yung may kasalanan talaga is yung nagloko eh. Para sa akin, nagloko. Hindi mo pwedeng i-justify na kaya ka nagloko kasi ganto ganyan. Kasi pwede mo namang iwan eh. Pwede mo namang sabihin. Pwede mo namang sabihin, pagod na ako, ayoko na. Selfish ka lang kasi gusto mo lang tumitira parehas. Selfish ka lang kasi ayaw mo na sa tao pero ayaw mo ring mawala. 'Di ba? Ayaw mo na pagod Attachment. ka na. Oo. Alam mo na, attachment issue. Ayaw mo na pagod ka na pero gusto mo andyan pa rin. Gusto mo lang mag-try sa iba kung paano yung pakiramdam na merong iba. 'Di ba? So yun yung para sa akin. So ikaw, ano bang take mo sa ganyan? Kasi ikaw lalaki ka. Bago yung take ko, ito muna. Sige. Halimbawa, nag-cheat yung... Teka, sige nga, take ko muna. Take mo muna, Ano diba? muna natin. Ang take ko, parang... Sa akin, yun, tama ka naman. Diba? Kasalanan nung nag-cheat. Regardless kung lalaki, babae ka, nag-cheat ka pa rin. Nag-cheat ka pa din. It's never going to be right. Yes. And nothing can make it right. At ang mahirap pa dun, pwedeng mawala sa iyo yung pamilya mo, pwedeng mawala sa iyo yung babaeng mahal mo. Kasi nga, dahil lang sa isang gabing putang ina, tumigas yung titi mo. Tsaka ito, Braya, bigyan kita ng example. Kung halimbawa asawa mo magloko sa'yo, magugustuhan mo ba? Ako pa tinanong mo. Diba? So, in short, ikaw, wag kang magpapaka-cheater kung ayaw mo yung partner mo. Magiging ganyan din. Oo. Kaya nga eh. Kung gusto mo nang hindi... Okay, same as di ba manifestation? Sa negosyo, gusto mo mga kanegosyo mo honest, gusto mo ma-attack yung mga honest na kanegosyo, putang ina mo, siguraduhin mo sa sarili mong hindi ka nang sa-scam kahit piso. Yung integrity mo highest din. Then you will attack the same people. Pero kung ikaw, putang ina, magnanakaw ka, don't expect. Putang, dami kasing tao, gusto nila ganito, ganyan. Pero hindi naman sila ganun. May kilala talaga akong tao, gusto niya siya, lahat pabor sa kanya, lahat benefits sa kanya. Paano naman yung mga tao sa paligid mo? Gusto mo kawawa lang dahil sa'yo? Yung mga ganyan tao eh. Tsaka may mga babaeng, tangina, gusto ko high value men eh. Pero putang ina mo, maganda ka lang naman. Tapos puta, pepe lang meron ka. Sorry, di ako makarelate. Kulang, di ba? Hindi mo naman, maambag mo dun sa high value na lalaki. Tama. Kakantuting ka lang nun. Papakasal pa rin yun sa sakto lang, pero maayos na pamilya, maayos na ugali, alam mo yun? Yun, so ako naman, ito yung tatanong ko sa'yo. Halimbawa, nag-cheat si lalaki. Okay. Mayroon siyang other babae. Bakit kadalasan, putang ina, yung mga babae, sinisisi, galit na galit sila dun sa babae. Ay, yun ang gusto. Tapos mag-aayos pa, di ba? Galit sila dun sa babae. Gusto ko yung murahin ha. Pwede mo murahin. Ito yun, hindi ko din alam eh. Kasi ako naranasan ko rin na nag-cheat sa akin yung mahal ko. Masakit. Naranasan ko yan. Pero never kong ginawa na sinisisi ko yung babae itself. Pero ang dami ganun. Oo. Diba? Ito yung hindi ko magets eh. Kung yung ibang tao
alam na magkarelasyon kayo, paano na kaya yung partner mo? Alam nung partner mo na meron siyang ikaw. So kung meron kang number 1 sisisihin yun, doon sa nangyari, hindi yung ibang tao, hindi yung babae, kundi yung partner mo mismo. Kasi it takes 2 to tango eh. 'Di ba? Kaya sabihin na nating malandi yung babae, putang ina, walang malanding babae kung yung partner mo hindi malandi. What more kung yung partner mo mismo yung malandi? Kasi may mga ako sa estado ko ngayon, sa career ko ngayon, maraming mga babaeng galit na galit sa akin. Ganto, ganyan, hubad Tapos ako hubad. nire-report yung ano mo. Nire-report yung mga social media. And ito pa malala. Chinat ako sa Viber. Oh. Ang landi ko daw, ganto daw. Teka lang, paano makukuha yung Viber mo? Hindi ko gets. Viber kasi sa number sa GCash. Okay. Oo, 'di ba? So eto, chinat ako ng babae. Baka sabihin niyo anong GCash, baka sabihin niyo may nagpapadala sa akin, wala ha. Ano yan? Basta, mind your own business. Parang alam ko na, putang Alam mo yan eh, alam ng iba yan eh. Putang ina mo. Chinat ako sa Viber. Kasi sabi niya, ba't to nagpadala yung yung partner niya sa akin sa GCash? Para maano yung curiosity niyo kung ano yan, subscription yan, okay? Oo, alam ko na yan, okay. Kaya Sabi ko, sino ba, Joe? Sabi ko, sino jowa mo? Wala akong kilala sa ni isa sa mga yan kasi hindi ko yan sila nakakausap. Sabi niya, ganto yung jowa ko, ganto. Ikaw ang landi mo, ganyan. Excuse me, miss, hindi ko kilala jowa mo. Okay? Kung may una kang papagalitan, jowa mo, hindi ako. Kasi ako hindi ko kilala jowa mo. Oo. So, ganyan din Ganyan din sa mga ibang babae na kung magagalit kayo, wag niyong aawayin yung babae lang. Tapos nakakahiya, magkakabati kayo, magkakabalikan kayo. Tapos magsustory ka, I love you my husband, I love you my boyfriend. Tapos inaway mo yung babae, yung jowa mo yung nagloko eh. Kumain ka na lang ng tae, yun na lang gawin mo. Diba? Di ko magets yung logic sa mga ganyang babae ngayon. Tsaka sa akin okay, tama ka doon. Ako sa akin, tangina nyo, sisihin nyo yung lalaki. Oo. Mas kasalanan ng lalaki, sino may jowa? Yung lalaki. Sino yung alam na may jowa siya? Yung lalaki. Lalaki. 'Di ba? Yung babae, actually sa akin lalaki kasi nagli-lead eh. Kung hindi makulit si lalaki, hindi rin naman papatol si babae. Pero andun na tayo, yung babae, kung matinuwi naman siya, hindi rin naman siya papatol. Pero minsan kasi talaga, lalaki nga ang dapat nagli-lead eh. Tsaka ako galing na talaga ako sa sitwasyon na naloko din ako eh. Oo. Nasaktan ako eh. Nalaman ko na lang isang araw ganito, nakita pala kayo. Oo. Alam mo yung una kong binugbog, yung lalaki. Kasi, Child abuse. kasi kesa naman, Battered husband na putang ina. kesa naman sa bugbugin ko yung naging kabit, di ba? Oo. Wala na ako dun eh. Tapos na nagkantutan na kayo eh. Ang magagawa ko na lang sisihin yung nanloko sa akin eh. Oo. Kasi yung babae, pwedeng maaaring alam niya na may ikaw, alam niya or hindi, di ba? Pero yung partner mo talaga mismo, choice niya yun. Hindi, tsaka meron din, choice na yun. Tsaka meron din talagang alam nila. Kasi ako ginagawa ko dati, alam nila may girlfriend ako. Pero yung partner mo kasi, choice niya kung sasaktan ka niya or hindi. Mismo. Alam niya sa sarili niyang masasaktan ka, pero ginawa niya pa rin. Alam mo ba't kaya nag-cheat yun? Baka hindi magaling. Kaya nag-cheat. Hoy! Daniel, magaling ako! Kulang siguro. Kaya ganun. Talaga? Mamaya, dagdagan ko sa pako sa kanya. Pero yun, kasalanan ng lalaki. Yun talaga, lalaki talaga nagli-lead. Pero, tingin mo, bakit kaya may mga babaeng ito hindi ko rin magets. Bakit kaya may mga babaeng pumapayag kahit may jowa na? Alam na nila may jowa, magpapatira pa din. Hindi ko kahit ako nung ginagawa ko yun, hindi ko rin magets eh. Low self-esteem, no? Yung mga ganung babae. Tsaka ang masasabi ko lang, kung alam nyo, kung masarap sa feeling magkagusto ng maling tao, mas masarap sa feeling mapunta sa tamang tao. Hindi nyo deserve na maging kabit. Hindi nyo deserve maging second option, alam mo yun? Kasi meron at merong tao dyan na gugustuhin kayo na kayo lang. Enough ka na. Kailangan nyo lang talagang alamin yung value niyo. Again, rooted from I am not enough. Yes.
Diba? Yun talaga doon sa... Tsaka ito pa, kung mali nung lalaki na nag-cheat siya, tangina mali mo na rin as girlfriend kung tatanggapin mo ng paulit-ulit yung ginagawa niya. Sa tingin mo ba dapat ba patawarin sa cheating ang lalaki sa una? Eto hindi ko siya pwedeng lahatin kasi may mga taong nagpapatawad, may iba naman na hindi. Yung sa akin naman, yung nangyari yung cheating na yun, considered na yun is as parang naiintindihan ko siya kasi hindi pa naman talaga legal yung relasyon na yun. So kumbaga nagsisimula pa lang. Tangina, may pinarivinggan ka na naman, putang ina. Oo, naririnig mo to, di ka bingi. Oo. Pero kung halimbawa mag-asawa kayo, tapos paulit-ulit kang niloloko. O hindi, mag-asawa, nag-cheat. Oo. O, patatawarin, hindi. Ako Walang anak. Example, walang anak. Hindi, di ko napapatawarin yun eh. Kasi kung nagloko ka sa akin, mali mo yun. Pero kung pinatawad kita ng paulit-ulit sa panloloko mo, putang ina, maling-mali ko na yun. Mismo. Sabi nga nila, pain is inevitable, di ba? But suffering is a choice. Di ba nga, what you're not changing, you're choosing. Lahat naman tayo may choice eh. May choice. Tsaka, everyone deserves to be happy and, yung talagang, yung loyal, yung maayos, yung hindi toxic. Di ba, sabi ko nga sa'yo kanina, kung masarap magmahal ng maling tao, paano pa kaya kung yung tama na? Di ba? Yun eh, yung tamang tao talaga. Oh. Tsaka ang sarap pag hindi kayo nag-cheat, guys. Kung gusto nyong mambabae, magsabi na lang kayo. Magpaalam na lang kayo. Hindi, ako ma-advise ko, kung gusto nyo talaga mambabae, magbayad na lang kayo. Joke lang. Walang huli yun. Yun talaga yun. Isa ba tapos? Oh. Visit ka, ina mo, yan ka na naman. Wala ka na talagang naisip na tama. Yan, follow nyo na nga to. Magbayad ka na lang, ang kulit. Ayun nga. Diba? Tsaka, wag mo na i-text, no? Wag mo na i-Starbucks, wag mo na i-date. Magbayad ka na lang. Tapos na. ikaw Para walang text-text. Uy, parang may umaano si, parang nagka-idea. bukan mo, bayaran ko lahat ng tao sa paligid mo. Ayun. O sige, ano sasabihin mo? So ayun nga, nakalimutan ko na tuloy sasabihin ko. Oh. So ayun nga, wag ka mag-cheat. Hindi, tsaka malay mo, di ba, kung nagpaalam ka, edi sana walang gulo, malay mo yung girlfriend mo, bye. Katulad ng fetish ni Kalbo. Teka lang, hindi ko naman fetish. Isa pa rin ako, one-on-one pa din gusto ako. mo pa rin. Promise to. Nasubukan ko na yun. Pero talaga? one-on-one talaga. Ang gusto ko, iba yun eh. Ang gulo eh. Magulo eh. Tsaka meron talagang naiiwan. Alam mo yun, may pupuntiryahin kang isang grabe. Talaga? Tapos hindi eh. Sana next topic natin, no, tungkol sa mga ganyang bagay, no? Pwede. Pwede. Next yan. Para naman may topic naman tayo bastos. Sige. Yan. Pero, sa tingin mo, bakit may mga babaeng pumapayag? Yun nga. Kasi nga, value nila sa sarili nila. Okay. Or pwede naman sabihin, no, direct to the point, malandi ka lang kasi talaga. Ganun, makati ka talaga. Oo. Kahit alam na nilang may jowa, magpapakarat pa din, no? May mga babae, di ko rin mag-gets kasi may mga babae talaga na habol ng habol kahit may jowa. Habol ng habol kahit ayaw na sa kanila. Habol ng habol kahit na alam mo yung pinagtutulakan na sila palayo. May mga ganun talagang babae. Oo. Na nawawala na ng respeto yung no? Ako, agree din ako dun eh. Huwag mong patatawarin pag nag-cheat na sa'yo. Kasi, okay, maaaring matuwa yan sa'yo. Kahit sa babae sa akin mag-cheat ka, tangina, sorry. Kahit gaano kita kamahal, bye. Kasi, puta, mas irerespeto ka eh. Versus yung, pinatawad mo, tangina, I can get away with it pala eh. So how can you guarantee na hindi na mauulit-ulit? At saka ikaw ba, kaya mong ito tanong ko Eto nga. yung na-cheat, kaya mong mamuhay araw-araw. Eto nga. Naiisipin mo, putang ina, nasa na naman si ano? Unfair sa'yo, unfair sa kanya. Yun nga sana eh. Kung nasira na ng isang beses yung tiwala mo, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa. Kasi sa buong pagsasama nyo, andun yung sakit.
Ako, to be honest, naranasan ko na yan. Nakada makikita ko yung tao, nanggigigil ako. May makausap man lang, ma-scroll man yan sa Facebook, ando na yung inis, maaalala mo yung panggagagong ginawa sa'yo. Hindi na mawawala yung sakit eh. So, hindi mo siya, alam mo yung, hindi mo na siya papatawarin. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi deserve mo yun eh. Pero, eto yan. Bakit kaya halimbawa, believe din naman ako dun sa mga taong pinatawad. At nakayanan nila. Eventually, sobrang okay sila. I'm not taking that away from you. Hindi ko naman, pero hindi kasi lahat ganun. And napakahirap ng process na yun. Yes. Ang question is, willing ka ba pagdaanan yung process na yun? Yes. Yun Kung din worth it naman. Oh, kung worth it ba? Kung worth it naman. Especially kung may mga, I guess siguro sa may mga anak. Baka Kung pwedeng. nagbago naman talaga. Nagbago. Kung natutunan naman talaga nila yung mali nila. Natutunan nila yung lesson, imbis na hindi na nila tinetext, nagbabayad na lang sila. Di ko alam kung podcast ba to or panggagago na lang eh. Pa-report na lang guys, pa-report na lang. Nagbabago na naman talaga. Nagbago na siya, hindi na siya nagte-text, hindi na nagbabayad na lang siya. Yun na lang. Ayan. So final message mo sa kanila, sa mga cheater, na-cheat na babae, na-cheat na lalaki. So yun na lang guys, final message ko sa inyo, magbayad na lang kayo para matapos na to. Lalo na Magloko kung na may lang tema tayong ka lahat. naman. Magbayad ka na lang, mag-situationship na lang kayo, mga tanga kayo. Magloko na lang tayong lahat, wag na lang tayong magbahal. Oo, yun na nga. Ayun. So social media mo, sabihin mo sa kanila, gusto mo i-promote. So guys, don't forget to follow me on my Facebook page, Candy Veloso, and Instagram. Nakagawa na ba ako? Candy Veloso. And then gusto ko lang sana pasalamatan ang #1 dental clinic na nag-aalaga ng maganda kong smile. Wonderful Smile Dental Clinic. Ayun lang, located lang yan sa Commonwealth, Quezon City. Nako. Tari, Baka naman. Yun nga eh. Pero may sponsor na ako ng mga ganyan-ganyan ngayon. Parang dati lang. Dadami pa yan. Siyempre sponsor ni Tio Bray, sponsor mo din. Yes. Yan na rin yun. Ako naman, siyempre, gusto ko lang kayo lahat imbitahin. November 29, Takeover Beats Music Festival. Nandun ako, nandun si Candy Veloso, Yes. nandun si Mika Mendez, si Ashley Lopez, si Queenie De Besa, si Aimee Sebastian, Mayonnaise, Castakli, Kamikaze, iba't ibang banda, DJ Lunio, nandun din, si Amari, si Faye. So madami kami doon. Pumunta kayo doon November 29, mag-book na kayo ng mga ticket nyo, di ba? I-announce namin soon saan kayo makakabiling ticket. Siyempre, na rin kayo accommodation, napakasaya nun. Kasi sa beach gagawin yung party, no? Ini-imagine ko pa nga lang, feeling ko ang saya na nun. Saya diba? nun. Masaya yun. Black na nga sa akin yung mga dates na yun. Kailan yun? November 29. November 29 yun. So, andun kami, magkita-kita tayo sa La Union. Siyempre, maraming salamat Triton Studios, Triton Entertainment. Siyempre, Picotin Perfume ni Tio Bray. Di ba? Amoy Bilhin nga. nyo na. Ngayon pala. Diba? Papaamoy ko Nakalimutan muna. mo eh. Papaamoy ko muna ito. Yung Picotin Sputing. Ayan Picotin Sputing. Ito, Papatesting ko. Patesting natin kay Candy. Siguro kung may isa akong bisyo, pabango lang. Doon ako adik eh. Ayun. Tama. Pag pumasa to sa akin, for sure, papasa sa inyo. Ay, Okay. ay ang bango. Seryoso to ah. Anong pinagkaiba niya dun sa Picotin Original? Picotin Original, mas sweet to. Dinagdagan mo ba ng sweetness to? Gusto ko yung mga ganito pabango. So, guys, kung mahilig kayo sa mga sweet na pabango, sweet na parang, alam mo yun, sweet na parang woody. Woody ba to? Medyo. Pwede siya sa babae, lalaki. Ako gumagamit ako ng mga ganito eh. So kung mga fan kayo ng mga Eros na pabango, gantong-ganto, pero hindi siya ganun ha. I mean, ganto yung atake niya. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Okay. Ang bango, tsaka, ang ano niya Nagtatagal yan Actually, oil-based ba to? Galing oil-based. ang Picotin perfume natin guys, perfume to. 30% to na oil-based. So Yes. talaga nagtatagal siya. Itong Sputing, na-testing ko to, nagtagal ng 8 hours sa damit, 5 hours sa skin. So, bango in fairness. Tangin no, maabot dito, Umabot, Candy. di ba? Umalingasaw. Oo. Ganyan yung mga pabangong expensive eh. Ayan.
O yun. So, alam nyo na, Picotin Perfume ni Tio Bry. Punta lang kayo sa Facebook page, Picotin Perfume. Message nyo, mapaprocess ng mga order nyo. At hindi na magtatagal yan kasi nag-i-stack na kami. At syempre, mag-subscribe kayo dito sa channel. Tulungan nyo kami mag 1 million subscribers. At Spotify din, follow kayo, rate nyo yung podcast. Diba, pakinggan nyo sa kotse. Mag-comment, mag-like, mag-share. Maraming salamat sa inyo lahat. Ako si Tio Bry, kasama ko si Candy Veloso. At see you on the next episode. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi